Magandang araw mga kapatid. Sana ay nakapagpahinga na kayo sa sobrang pagod, sobrang puyat at sobrang pag-aabala sa ating naidanos na ordinasyon at saka nating anibersaryo. Wala akong maigaganti kundi ang ipanalangin na lamang kayo dahil mas malaki ang nagagawa ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin kaysa magagawa kong tulong at gandi sa inyo. So ginawa ko itong video nito kasi nga doon sa bagong titulo na aking tinanggap at medyo pati ako ay naninibago at ganoon din kayo kasi hindi naman katakataka dahil sa 27 taon na ako naging pastor sa inyo at sa 27 taon iyon ay tinawag niyo akong pastor tapos ngayon biglang-bigla mayroong parang mandato na tawagin niyo akong bishop. So para tayo ay maging kampante, panatag at relax. Dahil ang laman dyan sa titulo na yan ay tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia tungkol dito sa bagong titulong binigay sa akin. Wala namang problema kung ako'y tawagin ninyong pastor kahit na ordinahan ako ng bishop kasi sa bagong tipan mapapansin natin dito na hindi masyadong binibigyan ng diin ng Biblia yung mga titulo na simbolo ng mas mataas na posisyon. In fact, nagbabala nga ang ating Panginoong Hesus doon sa mga taong naghahanap ng mataas na titulo. Kaya sinabi niya, huwag kayong magpapatawag ng mga guro. You are not to be called rabbi, for you have one teacher, and we are all brothers. So kung tutusin, pantay-pantay lamang tayo. Ang mahalaga kasi sa utusan, yung maliwanag na ginagawa natin yung ating tungkulin kahit na wala siyang titulo. Sa katunayan, yung terminong elder, presbyteros, overseer, bishop, episkopos, at yung pastor o shepherd appointment ay madalas na ginagamit sa New Testament bilang magkakaiba ng mga gawain pero hindi pataasan ng titulo o ng rango. At maliwanag naman na kung ating ililipat sa lengguwahe natin yung overseers, ito ay tagapangasiwa. Pero kaya lang, bakit meron tayong ganong kaisipan na kapag ginamit natin yung termino obispo para bagang something na meron siyang connotation, nakakaiba, na para bagang mayroong mataas na rango, mataas na karangalan at paggalang. Pero kung ang gusto natin talagang original na gamitin, gamitin natin yung episkopos. Mas malaro yatang mahirap panggitin. Sige, sa bishop na lang siguro tayo. Pero hindi nga yun ang usapin doon At marami naman din talagang naniniwala sa mga evangelical churches na yung presbyteros, yung episkopos, at yung poimen ay pare-pareho lang sila at hindi nagpapataasan ng rango. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano to tinitingnan ng ating grupo kung ang ating bang church structure ay nagbibigay sa bishop ng mas malawak na responsibilidad. At doon siguro nakakaiba. Ang pastor ay nahandon sa isang lokal na iglesia pero ang tagapangasiwa, ang obispo ay nangangasiwa sa marami iglesia. So hindi ito mataas na rango kundi mas malawak na gawain. Tawagin man akong bishop o episkopos, kung hindi ko naman nagagampanan yung mga siwa, bali wala yung aking titulo. Kaya ang mahalaga ay yung karakter na nahandun sa lid ng titulo. Yung titulo ng libro, kapag hindi ito tugma doon sa nilalaman ng libro, magkakaroon lamang ng kalituhan. Sa panahon kasi ngayon, parang ang nabibigyan pansin ay yung title kaysa doon sa karakter. Mas nabibigyan pansin yung credential kaysa credibility. Kaya yung mga statement na binitiwan ni Apostol Pablo kay Timoteo at kay Titus, na ang mga church leader ay dapat makilala sa kanilang godliness, humility, servant leadership, sa halip na ecclesiastical titles. Kung hindi naman nire-require ng ating church policy na laging gamitin yung titulong bishop, walang sapat na biblical reason para mabahala kung gamitin natin yung salitang pastor sa isang bishop. Katunayan, mas marami ang titulong pastor ay mas malinaw na nagpapakita ng puso ng ministeryo ang pagiging isang shepherd o pastor ng kawan ng Diyos. So maraming salamat sa inyo mga kapatid at sana ay maging komportable tayo sa usaping ito. Pagpalain tayo ng Diyos. Magandang araw muli sa inyo lahat.